Tao po. Tao po. Parang awa niyo na po. Pagbuksan niyo po ako ng pinto, bilis. Tao po. Sino ka? Gabi na. Ano kailangan mo? Kailangan ko po ng tulong. Sugatan po ako. Sugatan ka? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Mamaya niyo na po kausapin. Parang awa niyo na po. Pagbuksan niyo po muna ako ng pinto. Hindi kita kilala. At hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Kung may gulo ka mang pinasukan, huwag mo akong idamay. Lumayas ka sa bakuran ko. Humingi ka ng tulong sa iba. Dahil wala kang mahihita sa akin. Hindi niyo po ako naiintindihan. Kailangan ko po ng tulong. Papasukin niyo ako. Sige na. Maawa kayo sa akin. Patuloy ang pagmamakaawa ng lalaking nasa labas ng pinto ko. Tinignan ko ang orasan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Sa totoo lang, ay hindi talaga ako sanay sa mga ganitong pagkakataon dahil halos 3 taon na ako naninirahan dito sa aking kubo kasama ang aking pamangkin na si Louie. At dito sa lugar kung saan ako nakatira, hindi normal na inaabot ng ganitong oras sa labas ang mga tao. Karaniwan, alas 6 pa lang ng hapon ay nasa loob na ng mga kabayan ang mga residente at wala nang lumalabas. Kaya naman, hindi ako agad kumilos nang marinig ko ang tumatawag sa labas. Nakiramdam muna ako. Ilang sandali pa ay pinulot ko ang hinahasa kong itak at dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Inisip kong baka kalaban ang nasa labas at nagpapanggap lang na humihingi ng tulong. Ano ba? Pakinggan mo naman ako. Ayoko pang mamatay. Pakiusap. Buksan mo na to. Umalis ka sa bakuran ko. Wala akong panahong makisali sa gulo mo. Lumayas ka! Hindi mo ko naiintindihan, Manong eh. Yung mga mahabol sa akin din sila mga tao. Kaya parang awa mo na. Patuloyin mo na ako. Sugatan ako. Baka mamatay ako dito sa bakuran mo. O baka naman mahabol nila ako dito. At sila mismo papatay sa akin dito. Teka, anong ibig mo sabihin na di mga tao? Mga nilalang sila na may anyong bayawak. Umaatake sila galing sa ilalim ng lupa. Maniwala ka. Ano sabi mo? Mga nilalang na may anyong bayawak? Oo. At nasugatan nila ako ng malumba. Parang awa mo na. Buksan mo na to. Sige na. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ng taong yon. Ang sinasabi niyang mga nilalang ay eksakto sa itsura ng mga demonyong umubos sa mga kasamahan ko noon sa itaas ng bundok. Dahil sa impormasyong ito ay mabilis kong inalis ang harang na kahoy at binuksan ang pintuan. Bumulaga sa akin ang isang lalaking basang-basa ng pawis at halos maligo na sa sarili niyang dugo. Kinakapos na din siya ng hininga at bakas sa kanyang muka ang labis na takot. Natigilan ako nang makitang nakasuot siya ng uniforme ng isang sundalo. Tama ang kutob ko. Isa nga siyang kalaban. Pero bago pa ako makakilos, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Napaurong ako nang bigla siyang natumba at napasandal sa aking katawan. Sinubukan kong alugin ang balikat niya pero nanatili siyang nakapikit. Maya-maya pa ay napansin kong biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Umalingasaw ang mabahong amoy na parabang amoy ng nabubulok na dugo, malansa at nakakasulasok. Mabilis ko siyang hinila papasok sa bahay. Hinawakan ko ang leeg niya para pakiramdaman ang kanyang pulso. Tumitibok pa rin naman pero mahina. Inilapit ko rin ang mukha ko sa ilong niya. Humihinga pa siya. Nang kunin ko ang lampara at ilapit sa kabuuan ng lalaki, nakita ko ang mga sugat at kalmot niya sa katawan. Ang pinakamalala ay yung nasa bandang tagiliran niya. Anak ng teteng, sa dinami-dami ng taong manghihingi sa akin ng tulong, talagang isang sundalo pa.
Lecheng buhay to. Binibiro ba talaga ako ng tadhana? At kung binibiro nga ako, pues hindi ako natutuwa. Buisit! Tito? Sino po yan? Louie, ba't gising ka pa? Akala ko yung nagpapahinga ka na sa kwarto mo. Hindi po kasi ako makatulog eh. Tapos medyo narinig ko po yung pag-uusap yung dalawa ng lalaking yan. Sino po ba siya? Saka, bakit po ang dami-dami po niyang sugat sa katawan? Hindi ko siya kilala, Louie. Ang sabi niya may humahabol daw sa kanya. Mga abwak po ba? Paumanin po. Pero yung po kasi ang narinig ko kanina eh. Sabi niya, mga nilalang daw na mukhang bayawak eh. Tama ka nang narinig, Louie. Ano po bang gagawin natin sa kanya? Gagamutin niyo po ba? Tito, baka may maitutulong po ako sa inyo. O, Louie, kumuha ka ng malinis sa tubig at malinis sa tela para malinisan ang kanyang mga sugat. Sige po. Habang ginagawa ni Louie ang aking ipinag-uutos, ay naglakad ako, pabalik-balik sa loob ng maliit na kubo namin. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil habang tinititigan ko ang sundalong yon, namumuo talaga ang galit sa dibdib ko. Bumabalik sa aking alaala ang mga masasamang nangyari sa akin. 3 taon na ang nakalilipas. Isa itong malaking gulo kung saan namatay ang kapatid kong si Ka Edwin. Mabuti pa hindi na lang kita pinagbuksan ng pinto eh. Problema ang hatid mo sa akin. Dapat hinayaan na lang kitang maabutan at makain ng mga abwak sa labas. Lumapit ako pabalik sa kanya. Dinampot ko ang itak sa saig. Itinapat ko ang talim sa leeg niya. Bala kong lasdasin ang leeg niya. Pero nanginig ang mga kamay ko. Isang lasdas lang ay siguradong tapos na ang problema ko. Pero hindi ko maidiin ang talim. Buntong hininga ko at sinabi ko sa sarili ko na makatarungan ang gagawin kong pagpatay sa lalaki. Pero biglang may humawak sa mga kamay ko at ibinaba niya ito. Kinuha niya sa akin ang hawak kong itak. Tiyo, anong gagawin mo? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ba sabi mo sa akin nun? Prinsipyo mo ang hindi pumatay ng isang taong walang kalaban-laban? Bitiwan mo ko, Louie. Hindi mo ko naiintindihan eh. Ang lalaking to, wala siyang maidudulot na mabuti sa atin. Tignan mo, na dahil sa kanya, posibleng sumala kayo mga abwak dito. Kung hahayaan nating mabuhay yan, buong baryo ang madadamay, panigurado. Alam ko po, Tiyo. Pero hindi solusyon ang pagpatay sa kanya. Sugatan siya. Nag-iingalo na nga po eh. Kung papatayin mo siya ng ganyan, ano pang pagkakaiba mo sa mga halimaw at sa mga taong kinamumuhian mo? Anak ng putya, Nike! Oo na, sige na. Hindi ko na siya papatayin. Mabuti pa. Ay gamutin na po muna natin ang kanyang mga sugat. Tignan niyo po oh. Nangingitim na ang paligid ng mga sugat niya. Mukhang may laso ng mga kagat at kalmot sa kanya. Ano? Sigurado ka ba, Louie? Opo. Kayo na po ang tumingin para masabi niyo kung may lason o wala ang mga sugat niya. Sige na po. Lumapit ako sa kinahihigaan ng binata at marahas na hinawi ang punit-punit niyang uniforme. Pagkakita ko sa mga sugat sa braso at binti niya, nanigas ako. Tama nga si Louie. Ang mga gilid ng kagat ay hindi lang basta sugat. Nangingitim ang mga ito at tila may kumakalat na maitim na ugat sa ilalim ng balat niya. Naamoy ko ang malansang amoy na nanggagaling sa mga galos. Amoy nabubulok na lupa at patay na karne. Kargado nga siya ng lason ng mga abwak. Nagkatinginan kami ng aking pamangkin na wala ang lahat ng galit ko sa isang iglap. Alam kong kapag hindi ito naagapan, magiging isa na rin siyang abwak sa loob lang ng ilang oras. Ako na po ang bahalang maglinis ng kanyang mga sugat. O sige, ako naman ay ihahanda ko mga gamit sa pagtatandok. At yung pagdidikdik sa mga halamang gamot. Kailangan nating mahigop ang laso na yan bago pa umabot sa utak niya. Delikado. Sige po. Ako na po munang bahala sa kanya.
Habang abala si Louie sa paglilinis sa mga sugat, kinuha ko ang mga gamit ko sa pagtatandok. Nang maihanda ko na ang lahat, ay lumapit ako sa dalawa. Hawak ko ang sungay ng kalabaw na gagamitin ko. Kulang 1 dangkal lang ang taas nito at butas ang magkabila ang dulo. Kumuha ako ng matanim na kutsilyo at hiniwaan ko ng maliit ang balat sa mismong tabi ng sugat ng tagiliran niya. Pagkatapos ay itinapat ko ang mas malapad na dulo ng sungay sa ibabaw ng hiwa. Ipinwesto ko ang bibig ko sa maliit na buta sa itaas, saka ko ito sinipsip ng buong lakas para mahigop ang lason mula sa laman niya. Pagbitaw ko sa paghigop, agad na lumabas mula sa dulo ng sungay ang malapot at itim na dugo. Pinunasan ko ito at muling inulit ang proseso sa iba pang sugat niya. Hindi ako tumigil hanggang sa maging pula na ang lumabas na dugo. Inabot din kami ng halos 1 oras sa panggagamot, pero wala pa ring malay ang binatang sundalo. Kinuha ko ang mga dinikdik na halamang gamot at inilagay ko yon sa ibabaw ng mga sugat sa balat niya. Pagkatapos ay akin na tong binendahan para hindi na matanggal ang tapal. Tiyo, sa tingin niyo po ba'y gigising pa siya? Parang nabawasan din siya ng maraming dugo. Ginawa na natin ang lahat. Nasa kanya na yan kung gaano katibay ang katawan niya para labanan ang kamatayan. Sana tiyo kayanin niya. Kawawa naman kasi siya eh. Huwag mo siyang kaawayan. Hindi natin niyang kakampi. Mabuti pang dapat natin iniisip sa ngayon ay kung paano natin paghahandaan ang pagdating ng mga humahabol sa kanya. Masama ang kutob ko. Naaamoy ko sa hangin kanina. Napaparating na sila. Ang mga abwak ba, tiyo? Ibig sabihin, ay kaya talaga siyang sundan ng mga yun dito. Wala po ba tayong pwedeng gawin para maitago ang amoy niya sa mga aswang? Walang paraan, Louie. Alam mo naman ang ugali ng mga abwak, di ba? Kapag may napuntirya silang biktima, hahanapin nila ito kahit saan. Hindi nila titigilan to hanggat hindi nila nakukuha. Kung ganun, delikado pala tayo dito, tiyo. Ano pong plano nyo? Ano pa nga ba? Di ang lumaban. Tinalikuran ko siya. Naglakad ako patungo sa isang maliit na altar. Lumuhod ako ng bahagya at kinapkap ang ilalim nito. Hinila ko ang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Puno na ng alikabok ang ibabaw nito dahil matagal nang hindi nabubuksan. Dinala ko ito sa may lamesa katabi ng lampara. Binuksan ko ang kahon. Mula sa loob, inilabas ko ang isang lumang kwintas na may nakasabit na tansong medalyon at may itim na bato sa gitna. Pagkalapat na pagkalapat ng medalyon sa dibdib ko, naramdaman ko kagad ang pamilyar na init at ang bagyang panginginig ng laman ko dahil sa dumaloy na kuryente. Pagkatapos ay muli kong hinawakan ng itak at hinasa itong muli. Sa bawat kiskis ng bakal, nag-iiba ang kulay nito dahil sa puting liwanag na unti-unting bumabalot dito kasabay ng pagliwanag ng aking suot na medalyon. Tiyo, ano po yung suot nyo? Bakit po nagliliwanag po ang kwintas nyo? Ito ang mutya ng linta, Louie. Halos 3 taon na din mula nang itago ko to. Mutya ng linta? Parang anting-anting po ba yan? Ano po ang eksaktong nagagawa niyan? Napansin ko po umiilaw pati ang talim ng itak na hinahasa po ninyo. Ang itim na batong nakakabit dito sa medalyon ay pinakamabisang panlaban natin sa mga aswang. Lalong-lalo na sa mga abwak at sa lahat ng masasamang nilalang. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas sa taong may suot nito. Ang puting liwanag na nakikita mo, nakakapaso yan ng direkta sa balat ng mga halimaw. Kapag dumaloy ang kapangyarihan ng liwanag na to sa mismong talik ng itak, walang abwak ang makakaligtas sa akin. Tatagos ang talim nito kahit gaano pa katigas ang balat ng aswang. Ang astig! Malakas po pala yan, tiyo. Tiyo, saan niyo po ba nakuha yan? Wala naman sa lahi natin ang pagiging antingero o albularyo, di ba? Binili niyo po ba yan?
Hindi nabibili ang ganitong klase ng mutya, Louie. Walang halaga ng kwarta ang makakatumbas dito. Nakuha ko to doon sa isang kuweba sa paanan ng bundok ng Cresta. Nung pagbaba ko dito sa Kapatagan. Kuweba? Sa may paanan ng Mount Cresta? Nakarating po kayo dun, Tiyo. Di ba delikado ang lugar na yun dahil bukod sa maraming linta pinaniniwalaang may nakatira doon na puting engkanto? Ano pong nangyari? Paano niyo po nakita yan? Hindi ko naman ginusto na mapadpad ako sa lugar na yun, Louie. Pero wala akong mapagpipilian nun. Dahil ang daan papunta doon, ang pinakaligtas na pwede kong daanan para hindi ako masundan ng mga aswang o ng mga militar. Nagtago ko sa loob ng kuwebang yon. At doon ko natagpuan ang kalansay ng isang tao. Nakasabit ito mismo doon sa kanyang leg. Tapos kinuha niyo po? Ganun na nga. Wow! Ang tapang niyo, Tiyo. Pero, paano niyo po na-discover ang kapangyarihan yan? May baril ako nun, pero naubos yung bala. At ang tagi ko lang na bitbit ay yung aking lumang itak. Nung maisuot ko ang medalyon, nakaramdam ako ng konting kuryente at init. Tapos, bigla na lang naglabas ito ng puting liwanag. Sakto may sumugod na buwak sa akin. Madali ko lang siyang napatay gamit to. Nabulag at nasunog siya sa liwanag. Nataglay nitong medalyon. Grabe! Ang galing talaga! Sana ako din may ganyan. Gusto ko ding magkagimat at magkaroon ng makapangyarihang mutya. Louie, hindi basta-basta nagkakaroon ng ganitong mutya. Ang sabi ni Mang Juan, husa daw itong nagpapakita sa mga taong karapat-dapat o sa mga taong pinili ng mutya. Sinuwerte lang siguro ko nun na ako ang pinagkalooban ng ganitong kapangyarihan. Hindi ko kilala kung kaninong bangkay yung may suot nito. Pero sabi ni Mang Juan, baka raw isang albularyo o isang antingero na minalas sa pagtugis ng mga aswang. Si Mang Juan? Siya po ba yung pinakamatandang albularyo noon dito sa atin? Siya nga, Louie. At siya rin ang nagsabi na mutya ng linta ang napasa sa akin. At siya na rin ang nagpaliwanag sa akin kung ano-ano ang kayang gawin ito. Matapos kong sabihin yon, nakita ko sa mga mata ni Louie ang labis na pagkamanga. Pero alam kong wala kaming oras para sa mahabang pagkikwentuhan. Tinapik ko siya sa balikat at ibinalik ko kagad ang atensyon ko sa hawak kong itak. Ipinagpatuloy ko ang paghasa rito. Tapos ay napalingon ako sa sundalo sa papag. Tahimik pa rin siyang nakahiga at walang malay. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nag-umpisa ng kumilos. Sumilip ako sa labas. Mukhang tahimik pa rin naman at walang presensya ng mga abwak. Babalik na sana ako sa tabi ng pamangkin ko. Pero bigla akong natigilan nang maramdamang umiinit ng bagya ang medalyon na suot ko. Tila nagbibigay ng babala. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng kaluskos. Sumunod ang isang mahinang pagyanig o bahagyang paggalaw ng lupa na umaalon mula sa ilalim ng aming kinatatayuan. Kilala ko ang senyales na yon. Ganitong ganito ang naramdaman ko nung gabing inatake kami sa bundok. Ang amoy ng nabubulok na lupa na may halong malansang dugo ay sumingaw ng matindi sa hangin. Louie, alerto ka. Nandito na ang mga abwak. Po! Ano pong gagawin natin, Tiyo? Huwag kang kabahan. Akong bahala sa'yo. Mabuti pa tumabi ka doon sa sundalo. Bantayan mo siyang maigi at huwag mong iiwan. Haharapin ko ang mga aswang na yan. Pero delikado po, Tiyo. Baka kung mapaano po tayo. Huwag kang mag-alala. May suot akong mutya. Hindi ako masasaktan. Sige na. Huwag kang lalabas, ha. Diyan ka lang kahit na anong mangyari. Sige po, Tiyo. Susundin ko po ang sinabi niyo. Dito lang po ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at agad na lumabas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, agad kong namataan ang tatlong lalaki na nasa bakuran ko. Malapad ang pagkakangisi nila, habang ang kanilang mga mata ay nagiging kulay pula na parabang nagbabaga sa dilim. Pagkakita nila sa akin, ay hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Bigla silang lumubog sa lupa
at nawala sa paningin ko. Sige lang, subukan niyo ako. Mga walang hiya kayo. Hindi ko kayo uurungan. Sige, sumugod kayo! Itinaas ko ang aking itak at naghintay ako sa kanilang pagsugod. Ilang segundo lang ay naramdaman ko ang biglaang pagyanig ng lupa sa aking paanan. Sa isang iglap, sumabog ang lupa sa aking kanan. Isang abwak ang lumabas at sumunggab, pero bago pa niya ako maatake at masaktan, ay mabilis kong itinapat sa kanya ang mutya ng linta. Nagliwanag ito ng gusto nang maitapat sa mismong mukha niya. Umiwas ang aswang sa liwanag, mukhang napaso at napaurong ng bagya. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Iwinasiwas ko sa ulo niya ang itak ng buong lakas. Tumalsik ang itim na dugo sa damuhan, kasabay ng pagkaputol ng leeg ng halimaw. Ilang sandali pa ay yumanig muli ang likuran ko. Ang dalawa pang natira ay sabay na sumulpot mula sa ilalim. Galit na galit sila nang makitang napatay ko ang isa nilang kasamaan. Ang kanilang anyo ay mukhang gutom na gutom. Ang isa sa kanila ay mabilis na hinablot ang isang binti ko, habang ang isa naman ay tumalon ng mataas. Matatalas ang kanilang mga pangil. Mahahaba ang kanilang mga kuko. Upang makatakas sa kanila, agad kong tinaga ang kamay ng isang nakakapit sa aking binti, at nang makakawala ako, ay idinulas ko ang aking katawan at ipinangharang ang kumikinang na mutya. Narinig ko ang malakas nilang hiyaw nang masunog ang kanilang mga balat, dahilan para muli silang bumalik pasisid sa ilalim ng lupa. Ano ha? Magtatago na lang ba kayo? Yan lang ba kaya niyong gawin? Labas! Lumabas kayo dyan, mga duwag na aswang! Labas! Hinintay kong lumabas sila, pero ilang segundo ang lumipas. Walang umahon. Ang dalawang aswang ay umurong palayo, pabalik sa madilim na kakahuyan. Leche! Bumalik kayo dito! Hindi kayo pwedeng tumakas! Hindi pwede to! Ano po nangyari? Uwalis na po ba sila, Tiyo? Louie, anong ginagawa mo rito? Di ba't ang sabi ko sa'yo ay sa loob ka lang ng bahay? Tiyo, nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Baka pumapano kayo eh. Ayoko po mapahamak kayo dito sa labas. Salamat sa pag-aalala mo. Pero mas lalo ako mapapahaba kung nandito ka sa labas na kubo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo ay wag kang lalabas? Hindi ko po napigilan ang sarili ko, Tiyo eh. Pasensya na po. Yung mga abwak po, wala na po ba? Sa palagay ko wala na. Pero hindi tayo dapat magpakampante. Ngayong alam na nila ang lugar natin. Nanganganib na ang lahat sa muli nilang pagbabalik. Bakit? Ano po bang mangyayari, Tiyo? Ngayong alam na nila ang lugar na to, posibleng gawin nilang tambayan o pugad ng baryo natin. At kapag nangyari yun, hindi lang tayo mapeperwisyo, kundi ang buong barangay na. Alam mo naman ang mga abwak, kapag nakahanap ng madaling pagkukunan ng pagkain, hindi na aalis yan hanggat hindi nauubos ang lahat ng buhay na nilalang dito. Nakakatakot naman po yun. Nakakatakot talaga. At ang mas malala pa, mahirap silang makilala, lalo na kapag umaga. Kaya nilang magpanggap bilang isang tao at kayang makihalubilo ng normal. Kapag isang kawa na silang dumating dito, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Oo nga po, no? Dalawa lang po tayo. Paano natin kakalabanin ang ating mga kaaway? Kailangan natin ng mga kakampi. Yun lang muna sa ngayon ang nakikita ko solusyon. Sige na, taba na muna ang daldalan. Bumagabi na. Mabuti pa, magpahinga na tayo. Tiyo, paano po siya? Walang magbabantay sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahalang magtanod sa kanya. Sigurado po ba kayo? Baka mapuyat po kayo ng gusto eh. Kung gusto niyo po, ako na lang ang magbabantay hanggang hating gabi. Hindi na, Louie. Mas kailangan mo matulog para may lakas ka bukas. Sige na. Matulog ka na. Ako nang bahala. Tumango si Louie.
at tuluyan ng pumasok sa kwarto niya para magpahinga. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakaupo sa tapat ng natutulog na sundalo habang nakahanda ang itak ko sa ibabaw ng lamesa. Buong magdamag akong naging mapagmatsyag sa bawat tunog sa labas ng kubo, pero naging mapayapa ang gabi at walang nagtangkang sumalakay sa amin hanggang sa magmadaling araw. Kaya naman, umidlip na din ako ng kaunti. Kinaumagahan, maaga akong bumangon kahit medyo puyat ang pakiramdam ko. Dumiretso ako sa kusina para magparikit ng apoy at nagpainit ng tubig sa takore. Nagtimpla ko ng barakong kape para magising ang diwa ko. Dinala ko ang baso ko at tumabi ako sa higaan ng binatang sundalo. Naupo ako sa silya habang dahan-dahang humihigop ng kape. Tinignan ko ang mga benda sa katawan niya. Tuyo naman ang mga ito at wala nang lumalabas na itim na dumi. Maayos na ang paghinga niya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay at tulog na tulog pa rin. Kumuha ako ng panyo at pinunasan ko ang pawis sa noo niya. Bata pa siya. Baka nasa 20 anyos pa lamang siya. Habang pinupunasan ko siya, biglang dumilat ang mga mata niya. Umigkas ang buong katawan niya paitaas at napasinghap ng malakas dahil sa gulat. Wag! Wag! Relax ka lang, bata. Hindi naman kita inaano eh. Pasensya na po. Ano po bang nangyari? Bakit akong tinatanong mo? Ikaw itong kumatok sa pinto ko at bigla ka na lamang naimatay. Ipinasok kita rito para gamutin. Dahil ayoko na may estrangherong mamatay dito sa bakuran ko. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit kayo natake ng mga abwak? Galing po ako sa itaas. Doon po, sa tuktok ng bundok, may mga kasama po ako eh. Mga kapwa ko po sundalo. Nagpunta kami ron dahil sa isang misyon. Kaya lang eh. Kaya lang ay ano? Kaya lang po, may nakaengkwentro pa kaming mga halimaw doon. Malalaking bayawak na naglalakad gamit ang dalawang paa. Grabe, ang lalaki ng kanilang mga kuko. Tapos, meron silang mga pangil. Tapos kulay itim ang mga balat nila, tapos may mga kaliskis. Bigla na lang silang sumulpot. Galing po sa ilalim ng lupa. Nagsimula nang pumatak ang mga luha sa pisngi niya. Napayuko siya at napahawak sa kanyang ulo. Tila binabalikan ang kanyang naging karanasan. Pinatay nila ang mga kasama ko. Wala silang tinira. Ako lang ang nakaligtas sa kanila dahil nagawa kong tumakbo at magtago sa mga palumpong. Bago ako nakababa dito. Dapat hindi ka dito nagpunta. Dahil sa'yo, ang buong baryo ngayon ay nahaharap sa matinding panganib. Alam mo ba yun? Hindi magiging ligtas ang lugar na ito mula ngayon. Po? Dahil sa akin mapapahamak po ang mga tao rito. Pero hindi ko po alam. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Mabuti pa. Umalis na lang ako. Wala na. Huli na, binata. Mabuti pa huwag ka masyadong malikot dyan. Baka mamaya bumuka pa ang mga sugat mo. Mababaliwala lang ang ginawa namin paggagamot sa'yo. Kung pwede lang sana eh, itinuloy ko na ang pagpatay ko sa'yo. Ho? Bakit ka naman ako papatayin? Saka bakit parang galit na galit ka sa akin? Dahil ba to sa mga abwak? Nasundan ba nila ako? May nasaktan ba silang tao? Oo. Nasundan ka nila dito. Pero wala naman silang nasaktang ibang tao. Kundi sila mismo nasaktan ko. Napatay ko ang isa sa kanila. At nakatakas ang dalawa pa. Pero yun ang mas kinakatakot ko. Baka bumalik ang mga aswang na yun. Tuso, maestratehiya, at matatalinong uri ng aswang ang mga abwak. Kaya mas nakakatakot sila. Pasensya na. Hindi ko ginusto na masundan nila ako dito. Ang gusto ko lang ng mga oras na yun eh, makaligtas at ang mabuhay. Wala namang problema eh. Pero sana hindi ka nagpakagat.
Yun ang dahilan para masundan ka nila. Hindi ko naman gusto na makagat nila ako eh. Ang sakit kaya. Saka sobrang hapdi at kirot na mga kagat at kalmot nila. Grabe. Nakakatakot ang mga aswang na yun. Para silang gutom na gutom at grabe kung umatake. Bigla na lang silang lilitaw mula sa lupa at agad na susunggab para mangagat. Totoo ang sinabi mo. Ang mga nilalang na yan ay mabibilis. Nabubuhay sila sa kailaliman ng lupa. Hinuhukay nilang dinadaanan nila pataas para gulatin ang mga biktima nila. Hihilahin nila pababa sa lupa hanggang sa balagutan ng hininga. Mama, mukhang marami kang alam tungkol sa mga abwaka. Gusto kong malaman kung ganun ba talaga katalas ang mga pang-amoy nila para masundan ako dito. Matalas talaga ang pag-amoy nila. Naamoy nila ang sariwang dugo mula sa'yo at bukod pa doon, sinusundan nila ang amoy ng sarili nilang lason. Kaya imposible na matakasan mo sila. Natahimik si Caleb sa sinabi ko. Halatang nagulat siya at biglang namutla ang muka habang nakatitig sa akin. Siguro ay naniwala na siya dahil seryoso ang mukha ko at walang bakas ng biro. Inubos ko ang natitirang kape sa tasa ko, saka ko ito ibinaba nang pabagsak sa lamesa. Ramdam ko pa rin ang inis sa dibdib ko dahil ang totoo, ayoko talagang magkanlong at tumulong ng isang kaaway. Habang nakatitig ako sa punit-punit na uniforme ni Caleb, biglang bumalik sa isip ko ang nangyari. Ilang taon na ang nakakalipas. Sariwa pa rin sa alaala ko ang sinapit ng mga kasamahan ko sa dati naming kuta sa kabilang bahagi ng bundok. Nadamay lang kami noon sa tindi ng labanan sa pagitan ng mga aswang at ng mga sundalo. Wala kaming kinalaman sa gulo nila, pero ang naipit at labis na napinsala ay kami. Sa engkwentrong yon, walang awang naubos ang lahat ng mga kasamahan ko. At mas masakit pa doon din namatay ang nag-iisa kong kapatid na si Ka Edwin, ang tatay ni Louie. Ako lang ang natirang buhay sa trahedyang yon. Nang mabalitaan ng asawa ni Kuya ang nangyari, nagka-depresyon siya at nagpakamatay. At ako lang ang pwedeng kumupkup at magpalaki sa pamangkin ko. Kaya naman, napakabigat para sa akin na tulungan ang sundalong nasa papag ko, tulad ng mga sundalo sa bundok na nagdala ng mga abwak sa kuta namin. Ang binatang ito ang muling magdadala ng mga abwak sa baryong kanlungan ko ngayon. At natatakot akong matulad ang baryong ito sa nasirang kuta namin sa itaas ng bundok. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakabawi ka na ba ng lakas? Hindi pa po masyado. Nangihina pa po ako at talagang makirot pa rin po mga sugat ko. Alam ko, matagal maghilom ang kagat ng mga abwak. Pero sana, mapabilis na ang paggaling mo. Salamat po. Sana nga po maging mabilis talaga ang paggaling ko. Manong, salamat po ulit sa pagliligtas niyo sa akin ha. Sinabi ko na, huwag ka magpasalamat. Dahil hindi naman ako natutuwa na nandito ka. Manong, alam ko pong galit po kayo sa akin. At ihingi ko po ng tawad ang lahat ng kasalanan ko sa inyo. Hindi ko po sinasadya na dalhin sila dito. Sadyang dito lang talaga ako napadpad. Saka alam niyo po, mukhang may dahilan ang tadhana kung bakit po tayo pinagtagpo. Sira ulo! Paano mo naisip na pinagtagpo tayo? Sa ano naman dahilan? Naluloko na ba ang tadhana, ha? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, bakit? Ang sabi niyo po kasi, may sumalakay na mga abwak dito kagabi. Nagawa niyong ipagtanggol ang sarili ninyo at pati na ako. Ibig sabihin, kaya niyo pong lumaban sa kanila. Ano naman ngayon sa'yo, kung kaya ko lumaban? Gusto kong ipaghigante ang mga kasama ko. Pinatay sila ng mga abwak na yun. Kailangan ko silang maipaghiganti laban sa mga demonyong yon. Matutulungan niyo naman po ako, di ba? Mukhang may kapangyarihan ka eh. Nakita ko yung suot mong medalyon. Alam kong hindi lang yan basta isang pintas.
kundi isang agimat. May alam ka pala tungkol sa mga agimat. Oo, Manong. Nasa dugo ng pamilya namin ang pagiging antingero. Kaso nga lang sa amin, ako lang ang tumanggi na tumanggap ng tungkulin na yan. Tinanggihan mo. Napakalaking kamangmangan yan. Kung tinanggap mo sana ang pamana ng pamilya mo, baka buhay pa ang mga kasama mo ngayon. Baka hindi ka nagtatago rito sa kubo ko ngayon, naduguan at nanginginig sa takot. Hindi ko naman kasi akalain na totoong may mga halimaw sa mundong to eh. Buong buhay ko kasi, naniwala ako sa lakas ng armas at sa training namin sa militar. Akala ko, sapat na ang baril para protekta ng sarili ko at ang mga kasama ko. Pero yun nga, nagkamali ako. Walang nagawa ang mga bala namin. Nandambahin kami ng mga abwak sa dilim. O ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ang mga abwak, hindi tinatabla ng ordinaryong bala ng baril. Kaya kahit ubusin mo ang lahat ng bala ng buong batalyon ninyo, wala. Tatawanan ka lang ng mga abwak kung wala kang dalang kontra sa kapangyarihan nila. At tungkol naman sa paghihiganti mo, pasensya na, pero hindi kita tutulungan. Labas ako sa problema mo. Pero Manong, ang problema nyo na rin ngayon. Di ba't sabi mo kanina na dahil sa napadpad ako rito, posibleng nakompromiso na rin ang kaligtasan ng buong baryong to? Leche! Ako na ngayon ang ginigisa mo sa sarili kong mantika! Hindi naman sa ganun, Manong. Ang sinasabi ko lang, kapag sumalakay ulit ang mga abwak dito, gusto kong tumulong sa pagtatanggol sa baryong to. Alam kong ako ang nagdala ng peligro dito, kaya hindi ko kayang umalis na lang. Magtutulungan tayong dalawa para mailigtas ang buong baryo nyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko itong mag-isa. Hindi mo nga siguro kailangan ng tulong. Pero itong baryo, sigurado akong kailangan nila ako. Matigas ang ulo mo, bata. Ikakapahamak mo yung ganyang ugali. Maniwala ka sa akin. Ayos lang po yun, Manong. Kesa naman mabuhay nga ako. Pero may iba namang napapahamak ng dahil sa akin. Sa isa pa, kailangan ko rin talaga silang harapin. Dahil di ba sabi mo, susundan at susundan ako ng mga yon hanggang sa hindi nila ako nakukuha. Kung tatakas ako, dadaling ko lang ang gulo sa ibang lugar. Gusto kong mapuksa sila para sa kaligtasan ng lahat. Tsaka, trabaho ko ang magprotekta. Yun ang sinumpaan kong tungkulin. Trabaho mo ang pumrotekta? Nagpapatawa ka ba? Ang mga sundalo na katulad mo ay hindi isang bayani. Kaya manahimik ka. Hindi naman ako nagpapakabayani, Manong eh. Sinasabi ko lang kung ano ang tama. Tungkulin kong protekta ng mga tao. Tama ng drama mo, iyo. Kayong mga sundalo, puro lang kayo salita kapag maayos pang sitwasyon. Pero kapag nandyan na ang totoong panganib, kayo itong namemerwisyo sa mga tahimik na tao. Tignan mo nga sarili mo. Nasaan ang sinasabi mong to protect and to serve nang ubusin ng mga abwak ang mga kasama mo? Ha? Sige nga. Di ba tumakbo ka lang din para iligtas ang sarili mo? Nangyari yun dahil nabigla kami. Wala kaming alam na may ganun palang mga halimaw sa bundok. Kung alam lang namin na ganun ang kalaban namin, hindi kami basta-basta papasok sa lugar na yun nang walang paghanda. Yan ang sinasabi ko. Kaya wag mo kong niyayabangan tungkol sa pagprotekta. Dahil sa bundok, walang silbi ang uniforme mo. Teka lang, bakit parang napapansin ko, hindi ka sa akin talaga nagagalit? Galit ka ba sa mga sundalo? Hindi ako galit. Kundi galit na galit. Bakit? May nagawa po bang hindi maganda mga kabaro ko sa inyo? Marami. Hindi mo mabibilang sa daliri mo ang mga naging kasalanan nila sa akin. Ikinalulungkot ko pong malaman yan. Pero kung ano man ang ginawa nila sa'yo, o kung naging malupit man sila, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi lahat ay katulad nila.
Marami pong matitinong sundalo. At isa na ako doon, Manong. Nasang dahilan kung bakit kami nasa bundok. Hinahanap namin sila. Ah, may hinahanap pala kayong mga sundalo dyan. Pwes, wag na ninyong asahan na makikita niyo pa sila. Dahil tulad ng mga kasama mo, naging hapunan na rin yun ng mga abwak. Wala na. Patay na ang mga yun. Biglang nag-iba ang mukha ni Caleb sa narinig niya. Nawala ang pagiging mahinahon niya at napalitan ito ng matinding galit. Bahagya pang umangat ang katawan niya mula sa papag. Halatang napikon at nasaktan siya sa diretsahang pagsasabi ko na patay na ang mga kasama niya. Mabilis na kumilos ang binata kahit halatang sumasakit ang mga sugat niya. Bigla niyang pinulot ang kanyang baril na nakalagay sa tabi ng unan. Agad niya itong ikinasa at itinutok ng diretsyo sa noo ko. Nanginginig ang buong kamay niya habang nakahawak sa gatilyo at kitang-kita ko na handa niya akong barilin anumang sandali. Huwag mo't sabihin yan! Hindi ko gustong tabas ng dila mo, ah! Hindi pa patay ang mga kasamaan ko. Hindi pa patay ang kuya ko. Naririnig mo ba ako? Buhay pa siya! Buhay pa siya! At hindi ko rin gusto ang pagiging arugante mo, binata. Tinututukan mo ng baril ang taong nagligtas sa buhay mo. Bastos ka! Sige, iputok mo yan! Iputok mo yung baril mo! Patayin mo ko! Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako, Manong. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung sinabi niyo. Lete! Ang lagay eh. Matapos mo kung tutukan ng armas mo sa muka, pasensya lang sasabihin mo. Ang titigas talaga ng mukha niyong mga militar. Akala niyo kung sino kayong hari at hawak niyo ang buhay ng mga tao dahil lang may dala kayong bakal. Pasensya na talaga. Nagdilim lang ang paningin ko. Dahil pagpamilya ko na ang pinag-uusapan, para bang nawawala ako sa sarili ko. Sumasagot ka pa. Mabuti pa umalis ka na dito. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Manong, patawad po. Patawad po talaga. Patawad? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong maganyan-ganyan dito sa loob ng pamamahay ko. Ginamot ko ang sugat mo. Tapos ganito lang palang gaganti mo sa akin? Gamitin mo nga yung utak mo. Huwag kang puro yabang. Yumuko na lang si Caleb at hindi na nakasagot sa mga sinabi ko. Dahil sa malalakas kong sigaw, nagising ang pamangkin ko. Lumabas siya ng kwarto niya at napatigil sa may pintuan. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ng binata. Bakas sa mukha ni Louie ang kaba at pagtataka kung ano ang nangyayari dahil ramdam na ramdam pa rin ang init at bigat ng tensyon sa loob ng kubo. Hindi ko na pinahaba ang gulo ng umagang yon. Sinabihan ko na lang ang pamangkin ko na mag-asikaso na para sa agahan at hinayaan na muna ang sundalo na mapag-isa sa kanyang higaan. Lumipas ang ilang araw ay unti-unti nang bumalik ang lakas ng binata. Nakakatayo at nakakalakad na siya na mag-isa sa loob ng kwarto. Habang nagpapalakas ang sundalo, napansin kong unti-unting naging malapit sila ni Louie. Palagi silang magkausap. Samantala, sa kabila ng kapayapaang ito, ay naging alerto pa rin ako sa paligid. Alam kong hindi pa tapos ang banta ng mga abwak. Dahil dito, halos araw-araw din akong naglilibot sa baryo para magbasid. Hanggang sa isang araw, ay may napansin akong mga bagong tao sa baryo. Agad kong kinausap ang kapitan tungkol dito. Kapitan, mag-usap nga tayo. Itatanong lang ako sa iyo tungkol dun sa mga bagong tao na pumasok dito sa baryo natin ngayong umaga. Kanina ko pa po sila pinagmamasdan eh. Hindi magandang pakiramdam ko sa presensya ng mga taong yun. Dapat ay hindi nyo sila pinayagan. Ah, yung mga lalaki ba sa may labasan malapit sa tulay? Mukha naman silang walang gagawing masama. Huwag ka masyadong kabahan. Tignan mo nga ng mabuti.
Mga ordinaryong tindero lang naman sila na naglalako ng mga banig at mga kagamitan sa kusina. Naghahanap lang sila ng ikabubuhay. Yun lang yun. Mga tindero? Yan ang akala mo, Kapitan. Wag na wag kayong papalinlang sa mga abwak dahil napakagaling nila magpanggap kapag gusto nilang pumasok sa teritoryo ng mga tao. Kunwari lang silang mga inosenteng tao na nagtitinda at nakikipag-usap, pero ang totoo, nagpaplano na pala sila laban sa atin. Nagmamasid na sila kung paano tayo sasalakayin. Basilio naman, pabalik-balik na naman ba tayo sa usapin na yan? Nitong mga nakaraang araw ay napapansin kong masyado ka ng praning sa mga tao sa paligid mo. Paano hindi ako mapaprading, Kapitan? Nabanggit ko na sa inyo nung isang araw ang totoong dahilan kung bakit tayo posibleng atakiin ng mga abwak dito sa baryo. Pero bakit parang wala kayong ginagawang aksyon hanggang ngayon? Bakit nakatunga nga lang kayo? At ano naman ang gusto mong gawin ko ngayon, Basilio? Magpapanik ba ako rito sa buong pamayanan natin? Dahil sa mga kwento mo tungkol sa mga abwak. Matatanda na tayo. Ang mga abwak na sinasabi mo, kwentong matanda lang na ipinapanakot sa mga bata para tayo ay wag nang lumabas kapag gabi. Paano ko mag-uutos sa mga tanod na magpuyat at magbantay laban sa mga nilalang na hindi naman totoo? Aba, pagtatawanan lang ako ng mga tao rito kapag sinabi kong may mga aswang na nagpapanggap na tendero. Isipin mo nga. Hindi ka naniniwala sa akin? Ito pa ang dahilan kung bakit wala kang aksyon hanggang ngayon. Malaki ang respeto ko sa iyo, Basilio. At yung mga tao dito sa atin ay ginagalang ka ng gusto dahil sa naging pamumuno mo noon sa Campo Sinag, doon sa itaas ng bundok. Marami ang humahanga dahil sa dedikasyon mo at sa mga ipinaglalaban ninyo bago ka bumaba at nanirahan dito sa baryo. Kaya pinalalampas ko ang pagtataas mo sa akin ng boses. Pero ibang usapan na itong mga aswang. Hindi ko pwedeng iutos na magtago at magpanik base lang sa mga kwentong ganyan. Pinasasalamatan ko ang respeto mo, Kapitan. Pero yung igilagalang mong pamumuno ko sa Campo Sinag, ang mismong dahilan kung bakit ako nakatayo sa harap mo ngayon. Doon mismo sa bundok na yon, naubos ang mga kasamahan ko. Doon namatay ang kapatid kong si Edwin. Nadamay kami sa tindi ng labanan ng mga sundalo at mga abwak na yan. Nakita ko gamit ng dalawa kong mga mata kung paano lapain ng mga halimaw na yun ng mga tao ko. Kaya wag mo sa akin sasabihin na nag-iimbento lang ako ng kwento. Habang patuloy na nagmamatigas ang kapitan at ayaw talagang maniwala sa aking mga babala, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas at nakakakilabot na tunog. Isang malaking ibon ang dumapo sa itaas ng barangay hall at humuni ng humuni. Lumabas kami ni Kapitan at tinignan nito. Nakita namin ang isang uwak. Anak ng putya, masama ito. Ito na nga ba't sinasabi ko, Kapitan? Narito na talaga sila sa paligid natin. Relax ka lang, Basilio. Pambihira ka. Uwak lang naman yan. Maraming ganyang ibon dito sa atin dahil nasa tabi natin mismo ang bundok. Huwag mo namang iugnay ang lahat sa aswang na kinatatakutan mo. Ngunit, Kapitan, hindi ordinaryong uwak yan, maniwala ka sa akin. Nararamdaman ko dahil umiinit ang suot kong medalyon. Binibigyan niya ako ng babala. Kaya makinig kayo sa akin. Yang nakikita nyo ay isang abwak. Oh, akala ko ba ang abwak ay isang aswang na nag-aanyong bayawak? Tapos ngayon ay uwak naman. Ano ba talaga, Basilio? Ang mga lalaking abwak ang nag-aanyong bayawak. Samantalang ang mga babae naman ay kayang maging uwak. Yang mga babae na yan, sila ang taga-masid. Nagpapalit sila ng anyo para lumipad sa itaas at mag-espiya sa atin mula sa ere. Yang nakikita nating uwak, yan ang posibleng magbigay ng hudyat sa mga kasama niya. Pambihira ka talaga, Basilio. Kung ano-anong kwento ang pinagdudugtong-dugtong mo para palabasing tama ka. Hala, sige na, tama na to. Mabuti pa ay umuwi ka na sa bahay mo. Tapos ay uminom ka ng malamig na tubig para kumalma ang pakiramdam mo. Tinitigan ko si Kapitan Arong ng matalim. Ramdam ko ang tindi ng galit at dismayang namuo sa dibdib ko dahil sa katigasan ng ulo niya.
Kita ko na wala talaga siyang balak makinig o gumawa ng aksyon para ihanda ang baryo sa paparating na panganib. Dahil dito ay mabilis akong tumalikod, pero bago tuluyang makalayo, muli akong lumingon sa kanya para bitawan ang huli kong babala. Sige, Kapitan. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay niyo. Sinabihan ko na kayo ng maaga, pero binaliwala niyo ako. Tandaan mo to, Kapitan Arong. Kapag dumating ang unos dito sa baryo, at kapag nagsimula ng pumatay at kumain ng tao ang mga abwak, wag na wag kayong hihingi ng tulong sa akin. Dahil hindi ko kayo tutulungan. Tuluyan na akong lumayo kay Kapitana at sa barangay hall. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kubo, lalong umiinit ang medalyong suot ko sa aking dibdib. Alam kong hindi magtatagal ang kapayapaan sa lugar na ito. Pagdating ko sa kubo, doon ko ibinuhos ang lahat ng galit na kinikimkim ko. Agad kong kinuha ang aking itak at walang pakundangan kong pinagtatataga ang mga nakasalansang kahoy at panggatong sa paligid ng bahay. Laking gulat ng binatang sundalo sa biglaang pagwawala ko. Napahinto siya at tumitig lang sa bawat taga ko na tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Nang mapagod ako, binitiwan ko ang itak at pumasok ako sa loob ng kubo. Saka, pabalagbag na naupo sa sala. Pag-angat ng tingin ko, nakita ko si Louie at ang binata na magkatabing nakaupo. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa at nakamata lang sa akin. Halatang nag-aalangan at takot sa naging inasal ko. Kaya naman, ako na ang nagbukas ng usapan sa kanila. Nandito na ang mga abwak sa baryo. Po, sigurado po ba kayo, Tiyo? Paano niyo po nalaman na nandito na po sila sa baba? Pinuntahan ko si Kapitan kanina at nakiusap ako na tulungan niya akong ihanda ang baryo. Doon ko nakita, madaming dayo at nagbibigay ng babala ang aking medalyon. Nagmamasid na sila sa bawat galaw natin dito. Kung ganun, totoo nga ang sinabi mo sa akin nun, na ako magdadala sa kanila dito. Kailan ba kasi ako nagsinungaling? Mahirap bang paniwalaan ang mga sinasabi ko? Mukha ba ako nagbibiro at gumagawa lang ng kwento? Manong, hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Tiyo, relax lang po. Masyado naman po mainit ang ulo nyo. Ano po ba nangyari at galit na galit po kayo? Kaya nga po. Galit ako dahil nandito na ang panganib. Kung ganun, Manong, kailangan na po natin kumilos ngayon din. Hindi natin pwedeng pabayaan na basta na lang po silang manira o pumatay dito sa baryo. Walang laban ng mga tao sa kanila. Kailangan natin pumunta sa kanila para sila ay balaan. Tutulong po ako. Manahimik ka nga. Wala tayong gagawin. Mananatili tayo dito sa loob ng kubo ko. Ang taging ipagtatanggol natin ay ang ating mga sarili. Wala tayong ibang ililigtas kundi ang isa't isa. Po, pero bakit ganyan po ang desisyon nyo, Chong? Paano naman ang mga tao rito? Maraming inosenteng tao mapapahamak. Wala silang kamalay-malay sa mangyayari. Kapag sumalakay ang mga buwak, siguradong masakal silang lahat kung walang magbababala sa kanila. Mapapahamak sila dahil matigas ang ulo ng kapitan nila. Kinausap ko siya kanina at nagbigay na ako ng babala tungkol sa nakikita ko sa paligid. Pero ang hayop na kapitan na yon, wala. Hindi niya ako pinakinggan. Hindi ba siya naniwala sa mga sinabi niyo tungkol sa mga abwak? Eh ano pa nga ba? Hindi. Masyado siyang mayabang at kampante sa pwesto niya. Nakala niya kung sino siya matalino at lahat ay alam niya. Sinabihan ko siya na magpatrolya mga tanod at ihanda mga armas ng baryo. Pero ayaw niya makinig dahil baka raw matakot lang ang mga residente dahil sa kwento ko. Pero Tiyo, kahit matigas ang ulo ni Kapitan Arong, walang kasalanan ng mga tao rito. Hindi naman nila alam ang totoong krisis eh. Wala akong pakialam, Louie. Sila ang pumili kay Arong na maging pinuno nila. Kaya panagutan nila ang katangahan at katigasan ng ulo ng kapitan nila. Kung ayaw niya maniwala, pues, panagutan niya ang mangyayari dito sa baryo. Hindi ako mag-aaksaya ng lakas para iligtas sila sa mga pesteng aswang na yon. Nagkatinginan si Louie at ang binatang sundalo matapos kong sabihin yun. Walang nakapagsalita sa kanilang dalawa.
dahil alam nilang seryoso ako sa mga binitiwan kong salita. Napatitig ako sa binatang sundalo. Hanggang sa mga oras na to ay inis na inis pa rin ako sa kanya dahil siya ang nagdala ng gulo sa tahimik na baryong ito. Kung ako lang talaga ang masusunod, pinalayas ko na siya nung tutukan niya ako ng baril sa muka. Pero si Louie, ayaw siyang palayasin. Siya ang nakiusap sa akin na wag ko na munang paalisin ng sundalo dahil hindi pa siya lubusang magaling. Wala akong nagawa kundi ang pumayag dahil sadyang mabait at matulungin ang aking pamangkin. Manang-mana sa kanyang ama na si Ka Edwin na laging handang tumulong sa ibang tao kahit pa ikapahamak niya. Muli akong napaismid nang ngitian ako ng binatang sundalo. Kung pwede lang sanang ibigay ko na lang siya sa mga abwak bilang alay, ginawa ko na. Pero hindi naman ganun kadali yun dahil alam ko sa pagkakataong ito, hindi na yung sundalo ang puntirya nila, kundi ang buong baryo na. At nakatitiyak akong uubusin nila ang lahat ng residente dito para gawing pagkain. Kayong dalawa, huwag kayong tumunga nga dyan. Kumilos na kayo dahil kailangan na natin maganda bago dumilim ang paligid. Kunin niyo mga pinagtabasan kong kahoy sa labas at ipasok niyo dito sa loob ng bahay. Sige po, tiyo. Tara na, Kuya Caleb. Kaya mo na ba magbuhat? Hindi yan baldado. Kaya-kaya niya na yan. Oo, kaya ko na. Tara. Bilisan nyo. Piliin nyo ang pinakamaiinam na pwedeng ipako dito sa bintana. Kailangan ni talagang selyado to para hindi nila tayo mapasok. Sige po, Chong. Itong sahig natin, kailangan din lagyan ng proteksyon to. Dahil ang mga lalaking abwak sa ilalim ng lupa ang daan yan. Pwede sila makapasok pa din dito sa bahay kung di natin lalagyan ng proteksyon. Ano pong ilalagay natin para hindi po sila makapasok? Mamaya, mag-iipon tayo ng makapal na abo at ihalo sa asin. Isasabog natin dito sa sahig. Kapag naamoy nila mula sa ilalim ang amoy ng asin at abo, hindi sila aakyat pa itaas dahil alam nilang masusunog ang kanilang balat. Mahusay. Ang dami niyo pong alam tungkol sa mga abwak. Yung matandang albularyo pa din po ba ang nagturo sa inyo niyan? Oo. At pwede ba? Huwag ka nang tanong ng tanong. Nabibwisit ako sa pagbumuka mo. Ikaw naman kasi, Kuya Caleb eh. Nagtatanong ka pa. Alam mo namang mainit ang ulo. Curious lang naman kasi ako eh. Ano bang pinagbubulungan yung dalawa dyan, ha? Pinag-uusapan niyo ba ako? Hindi po, Chong. Ang sabi ko po magbubuhat na po kami ng kahoy para matapos na po agad. Tama yan. Sige na. Simulan niyo ng paggawa. Lumabas na ang dalawa para kunin ang mga kahoy. Walang nagreklamo sa kanila at agad nilang simulan ang pagpupukpok sa mga bintana hanggang maselyuhan ng gusto ang mga ito. Pagkatapos, sama-sama naming isinabog sa sahig ang pinagsamang halo ng asin at abo. Nang masiguradong ayos na ang lahat, naupo na kami sa sala at hinintay ang paglubog ng araw. Makaraan ng ilang oras, sumapit na ang gabi at tuluyang binalot ng matinding dilim ang buong paligid. Tahimik kaming tatlo na nakaupo sa upuan. Hawak ko ang aking itak at nakasukbit naman. Sa bewang ni Caleb ang kanyang baril. Si Louie naman ay may bitbit na buntot ng page. Naging alerto kami sa bawat kaluskos na maririnig namin sa labas. Tahimik ang lahat hanggang sa isang iglap umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng uwak. Alam ko, nagsisimula na ang mga abwak. Tiyo, talaga bang wala tayong gagawin? Hayaan na lang ba natin na mapahamak ang mga tao? Wala na tayong magagawa, Louie. Nagawa ko ng dapat kong gawin pero wala akong napala sa kapitan na yon. Ayaw niyang tumulong. Ayaw niya akong paniwalaan. Pero, Tiyo, ano kasi? Tama na. Basta ang utos ko sundin niyo. Mananatili lang tayo dito. Mabuti pa nga akin na yung mga sandata niyo. Ilagay niyo dito sa lamesa at babasbasan ko. Inilapag ni Louie at Caleb ang kanilang mga armas sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ko ang aking medalyon at umusal ng isang orasyon. Pagkatapos nito, bigla kong naramdaman ang matinding init nito sa aking palad. Idinikit ko ito sa mga sandata at lumipat ang liwanag sa mga ito.
Nakatitig lang ang dalawa sa ginagawa ko. Nang matapos ang aking pagbabasbas, dahan-dahang nawala ang liwanag. Pero nanatili ang init sa bawat armas. Kunin niyo na mga sandata niyo. Hindi na ordinaryo mga yan. May taglay na yung init mula sa aking medalyon na siyang tanging kahinaan ng mga abwak. Aba, oo nga no. Medyo mainit ng baril ko. Pero hindi naman ako napapaso. Manong, ano pong mangyayari kapag binaril ko sila? Kapag tinamaan mo sila, tatagos na yan sa kahit na pinakamakunat pa at pinakamatigas na balat ng mga abwak. At kapag nakapasok ang bala sa loob ng katawan nila, tiyak na mawawasak ang laman loob nila. Kahit dapis lang ang tumama sa kanila, manghihina sila ng gusto. Grabe, ang galing nun, Kuya Caleb. Paano naman po tong latigo ko? Magagamit mo yan sa mga kalabang nasa malapit sa iyo. Kapag tinamaan sila ng hagupit ng latigo, masusunog sila hanggang sa maging abo. Ayos yun kung ganun. Ngayon may laban na tayo. Makakaganti na rin ako sa mga hayop na yun. Manahimik ka! Sinabi ko na sa'yo, di ba, wala tayong gagawin hanggat hindi tayo inaatake dito sa loob ng bahay. Pasensya na po, Manong. Pero hindi ko po kayang gawin yun. Lalo na kung alam ko may nangangailangan po ng tulong ko. Mayabang ka rin talaga, no? Sige, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Harapin mo ang buong kawan ng mga abwak. Tignan natin kung sasapat yung bala mo sa dami nila. Teka, sandali lang po. Huwag na po kayo mag-away. Tiyo, makiusap naman po. Sana po magbago na po ang isip nyo. Alam kong galit ka po kay Kapitan. Dahil binaliwala niya po kayo eh. Pero hindi naman kasalanan ng buong baryo ang walang kakwenta-kwentang walang alam na leader nila. Kung ang mismong leader ay inutil at walang ginagawang aksyon sa oras ng krisis, tayong mga ordinaryong mamamayan ang dapat na magkaisa para malampasan natin ang problemang to. Chong, tayo ang may kakayahan. Baka naman po pwede natin silang tulungan, Chong. Kailangan po tayo ng baryo. Manahimik ka, Louie. Huwag mong patahimikin ang pamangkin mo. Dahil sa totoo lang, mas may katwiran pa siya kaysa sa inyo. Sadyang ganyan baka tigas ang puso nyo, talagang makasarili ka lang. Paano mo maaatim? Naligtas ka nga, pero mga kapitbahay mo dito ay pinapatay ng mga halimaw sa labas. Ako, hindi ko kayang sikmurain na nandito lang ako. Aalis ako. Tutulungan ko ang mga tao laban sa mga abwak na yun. Kung ngayon ang pasya mo, sige, lumabas ka. Hindi kita pipigilin. Magpakabayani ka hanggang gusto mo. Pero ikaw, Louie, hindi ka aalis dito. Mabilis na isinukbit ni Caleb ang kanyang baril at lumabas na siya ng bahay. Agad kong isinarado ang pinto. Pagkaalis niya, saka ako lumingon kay Louie. Nagpaalam akong magtitimpla ng kape. Nagsalang ako ng mainit na tubig at nagtimpla ng kape na para sa aming dalawa. Pero pagbalik ko sa sala, bitbit ang 2 tasa. Doon ko nakita na wala na sa kanyang kinauupuan ng aking pamangkin. Tumakas na pala si Louie. Dahil sa gulat ko, nabitiwan ko ang tasa ng kape at mabilis na kinuha ang aking itak. Lintik na yan. Bakit ba tigas ang ulo mong bata ka? Ay, kahit kailan talaga hindi ka nakikinig sa akin. Mabilis akong lumabas ng pinto at tumakbo papunta sa pinakapusod ng baryo. At nang makarating ako doon, nakita ko ang matinding kaguluhan. Nagwawala na ang mga abwak sa paligid. May mga residenteng duguan na at nakaratay sa lupa, habang ang iba naman ay nagtatakbuhan. Sa gitna ng gulo, namataan ko kagad sina Caleb at Louie malapit sa may kapilya. Sunod-sunod ang pagpapaputok ni Caleb sa mga sumusugod na abwak sa kanila. Si Louie naman ay buong tapang na hinahagupit ang kanyang latigo sa isang babaeng abwak na gusto siyang biktimahin. Umuusok ang bawat tamaan ng latigo niya. Dahil naipit na ako sa gulo at sa kagustuhan kong malapitan ng pamangking ko, sumabak na rin ako sa pakikipaglaban. Sinalubong ko ang isang abwak na sumugod sa akin. Itinaas ko ang aking itak at buong lakas kong tinaga ang leg nito. Di man lang nakasigaw ang aswang. Nahulog ang ulo nito sa lupa at nagpagulong-gulong bago tuluyang kinain ng apoy. Hanggang sa napalingon sa akin si Louie. Tiyo,
Dumating kayo! Akala ko po talaga di nyo na kami susundan dito. Salamat po, salamat! Huwag mo muna akong kausapin, Louie. Mamaya tayo magtutos kapag nakauwi tayo ng buhay sa bahay. Maging alerto ka. Huwag kang magpapakamatay. Tumingin si Caleb sa akin at agad na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Naasar ako sa ngiti niyang yon, pero ilang sandali lang. Bigla niyang itinutok sa akin ng kanyang baril. Agad itong pinaputok. Halos nabingi ako sa tunog na yon. Nagulat ako dahil akala ko talaga ay ako ang balak niyang patayin. Pero biglang lumagapak sa tabi ko ang isang patay na abwak. Iniligtas pala ako ng kinaiinisang kong sundalo. Pero hindi ako nagpasalamat. Nagpatuloy ako sa pakikipaglaban. Pinilit kong makalapit sa dalawa, pero sadyang hindi madaling lusutan ang mga kalaban. Madami sila. Talagang pinagplanuhan nila ang pagsugod sa baryo. Ilang sandali ang lumipas. Sa muli kong paglingon ay nakita kong napapalibutan na ng mga abwak sina Louie at Caleb. Biglang may lumabas na abwak sa lupa, doon mismo sa tapat ni Louie. Agad nitong hinila ang paa ng pamangkin ko para ipasok sa ilalim. Mabuti na lang at naging maagap si Caleb. Binaril niya ang abwak, kaya nabitiwan nito ang aking pamangkin at namatay ang halimaw sa mismong hukay niya. Maya-maya pa ay doon naman sa mismong kinatatayuan ni Caleb bumukas ang lupa at agad na sinunggaban ng kanyang paa. Binaril niya ito pero ubos na ang bala niya. Nakailang kalabit siya pero walang balang lumabas. Buong lakas na hinila ng abwak si Caleb pababa sa ilalim ng lupa. Mabilis na dumapa si Louie at sinubukang abutin ang kamay ng sundalo para hilahin. Pero hindi niya na to naabutan at tuluyang nawala si Caleb. Kuya Caleb! Kuya! Hindi maaari ito. Chong, tulungan natin si Kuya Caleb. Kinain siya ng lupa. Iligtas natin siya. Louie, makinig ka sa akin. Tumayo ka riyan. Wala na tayong magagawa sa kanya. Mag-focus ka sa pakikipaglaban. Hindi ko kaya. Kasalanan ko to, Chong. Kung di niya ako iniligtas, nailigtas sana niya ang kanyang sarili. Ano ba? Mamaya mo na isipin yan. May mga kalaban pa tayo. Napapalibutan ka pa ng mga abwak. Lumaban ka. Kung di ka lalaban, mamamatay tayong dalawa dito. Pakiusap. Huwag kang magpapatalo sa takot mo. Kahit ilang beses kong sigawan ang pamangking ko, ay hindi siya kumikilos. Nakatingin na lang siya sa lupa kung saan nawala si Caleb. Dahil dito, 3 abwak ang sabay-sabay na tumakbo papalapit sa kanya para siya ay dambayin. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sumugod ako sa mga halimaw. Itinaas ko ang aking itak at sunod-sunod na pinagtatataga ang mga aswang. Pinilit kong hawiin ang lahat ng harang para lang makalapit ako sa aking pamangkin. Tahan na, Louie. Makinig ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating mabuhay. Kailangan nating ipagtanggol ang baryo. Pero si Kuya Caleb, paano siya? Patay na ba siya, Chong? Hindi pa tayo sigurado kung anong totoo nangyari sa kanya. Sundalo yun. Malakas siya. At alam naman nating matigas ang bungo ng lalaking yun. Marahil ligtas pa yun, kaya tumayo ka na dyan. Huwag mo na muna siyang isipin. At huwag kang mag-isip ng negatibo. Walang mapapala ang pag-iyak mo. Sige na, tumayo ka na at makipaglaban. Dahil sa sinabi ko, ay dahan-dahan na siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luwa at tumitig ng masama sa mga kaaway. Ngunit nang makita kong dumarami pa ang mga abwak, agad kong inusal ang pinakahuling orasyon na itinuro sa akin ng matandang albularyo at piniga ko ang buong lakas ng mutya. Biglang sumabog ang isang matingkad, malawak at malakas na liwanag mula sa aking palad. Ang liwanag na ito ay nagtataglay ng matinding init na binalot ang buong sentro ng baryo at tuluyang pumawi sa dilim ng gabi. Dahil dito, tuluyang nabulag ang lahat ng mga aswang na naroroon. Nagsisisigaw sa matinding sakit ang lahat ng mga abwak. Nagkagulo sila. Natumba at mabilis na umatras ang iba patungo sa gubat, pero karamihan sa kanila nahabol at napatay namin ni Louie. Wala na mga abwak. Ligtas na ang sentro ng baryo ngayon. Ngayon ay oras na para iligtas naman natin ang kaibigan mo.
Talaga po. Tutulungan niyo po si Kuya Caleb. Mabuti naman. Akala ko po ihahayaan niyo na lang po siya eh. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Siya ang bayaning nagligtas ng buhay mo, di ba? Pati rin sa akin. Maraming salamat po, Chong. Sana lang mailigtas pa natin siya. Gagawin natin ang lahat. Oo nga pala, Chong. Ang lakas pala ng kapangyarihan ng medalyon nyo. Pero bakit di mo to ginamit kagad? Eh, di ko naman alam eh, na ganun pala ang epekto ng huling orasyon na natutunan ko sa matanda. Kung alam ko lang, ginamit ko kagad yun. Kaya po pala. Habang nag-uusap kami, ay nakarinig kami ng mga yabag ng paa. Paglingon ko, nakita ko si Kapitan na lumabas mula sa gilid ng kapilya. Kasama niya ang ilang lalaki na may hawak ng itak at ibang sandata. Sasama kami! Sasama kami sa inyo sa paghanap sa sundalo bilang pasasalamat! Kapitan Arong, ngayon lang kayo lumabas? Kung kailan tapos na ang labanan? Patawad, Basilio. Alam kong may malaki akong kasalanan sa'yo. Hindi kami nakalaban dahil natakot kami. Tsaka hindi kami handa. Hindi kami handa dahil di ako naniwala sa'yo. Pero kung naniwala lang sana ako, hindi sana ganito ang nangyari sa baryo. Wala sanang napahamak na residente. Wala sanang namatay. Kasalanan ko ang lahat dahil naging sarado ang utak ko at hindi ako nakinig sa'yo. Wala akong kwenta. Wala akong pakinabang na leader sa inyo. Kapitan, huwag niyo na po sisihin ang sarili niyo. Ang mahalaga po ngayon ay narito kayo para tumulong. Hindi na kailangan. Kapitan Arong, ang mabuti pa, kayo na ang bahala dito sa baryo. Asikasuhin niyo ang mga bangkay. Mas kailangan nila kayo rito. Kami na ni Louie ang bahalang maghanap kay Caleb. Pero bago kami umalis, ilatag niyo ang mga sandata niyo sa lupa at aking babasbasan. Para kung sakaling may sumugod ulit dito, nakaanda na kayo at kaya niyo nang makipaglaban sa mga abwak. Mabilis na sumunod ang mga kalalakihan at si Kapitan Arong. Inilatag nila sa damuhan ang kanilang mga itak at sibat. Lumapit ako sa tapat ng mga armas at muli kong kinuha ang medalyon mula sa aking leeg. Humawak ako sa mutya ng linta at umusal ng mabilis na orasyon habang nakapikit ang mga mata. Ilang segundo lang ang lumipas. Muling sumiklab ang puting liwanag mula sa aking palad at isa-isa kong hinawakan ang mga sandata. Namangha sila sa kanilang nakita. Matapos nito ay nagpaalam na kami sa kanilang lahat. Lumapit kami sa mismong butas kung saan nawala si Caleb. Handa ka na ba? Papasukin natin ang butas na yan para masundan kung saan dinala ng abwak si Caleb. Nakahanda po ako, Chong. Hindi ka ba takot? Bakit naman po ako matatakot kasama ko kayo? Di ba? Commander Maya. Huwag mo akong tawagin sa pangalang yan dahil hindi na ako karapat-dapat. Hindi na bagay sa akin yan. Nagkakamali po kayo, Chong. Wala lang po nagbago sa inyo eh. Kayo pa rin po yung dating commander. Respetado, matapang at may paninindigan. Kayo pa rin po yung mabait at malaki ang pusong leader na tinitingala ni na tatay. Talaga ba? Yung pa rin ba ang tingin mo sa akin hanggang ngayon? Oo naman po. At ipinagmamalaki ko po kayo. O siya, tara na. Iligtas na natin si Caleb. Mabilis kaming lumusong ni Louie sa loob ng madilim na butas. Gumapang kami sa masikip na tunnel na yon. Ramdam ko ang kakaibang lamig at ang mabahong amoy ng mga halimaw habang pailalim kami ng pailalim. Ang tanging liwanag namin ay ang liwanag na nagmumula sa aking medalyon. Samantala, ilang sandali ang lumipas, nakakita na kami ng lagusan. At nang umahon kami sa lupa, nakita naming nasa loob kami ng isang kuweba. Malaki ang lugar at konektado sa napakaraming maliliit na daanan sa ilalim ng lupa. Dito na nagsimula ang matinding gulo. Hindi pa man kami nakakalayo sa butas ay agad nang sumugod ang mga abwak. Itinaas ko ang aking itak at pinagtatataga ang mga halimaw. Kapag may lumilitaw sa likod o sa gilid, si Louie naman ang agad na humahampas sa mga ito. Hindi kami umatras. Bawat aswang na lumapit sa amin ay mabilis naming napapatay
dahil sa taglay na lakas ng aming mga armas. Nang maubos namin ang mga kalaban sa loob ng kuweba, doon namin nakita si Caleb. Nakahandusay siya at walang malay na nakadapa sa lupa. Kuya Caleb! Kuya Caleb! Chong! Tignan niyo po kung buhay pa po siya, bilis! Mabilis akong lumapit at hinawakan ko ang leeg niya para pakiramdaman ang pulso niya. May tibok pa ang kanyang puso at humihinga pa siya ng bahagya. Tinapik-tapik ko ang mukha niya para magising siya. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at tumingin sa aming dalawa. Caleb! Caleb, gising! Caleb, ligtas ka na! Huwag ka mag-alala. Narito na kami ni Louie. Iniligtas niyo ako, Mang Basilio. Louie, Oo, Kuya Caleb. Nandito kami para iligtas ka sa kamay ng mga abwak. hindi niyo na dapat ginawa yun. Kasi, hindi naman pala ako karapat dapat na iligtas. Ano ba sinasabi mo? Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Kuya, nakita ko ng inahanap kong kapatid. Isa na siyang abwak. Isang kaaway na halimaw. Diyos ko. Mamaya na natin pag-usapan yan. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Hindi tayo ligtas sa lugar na ito. Tumayo ka na riyan. Tara na! Kahit hirap, ay tumayo na rin si Caleb. Bumalik kami sa butas. Gumapang kami ulit pabalik sa baryo. At nang makarating kami sa baryo, dumiretso na kagad kami sa bahay. Agad kong binigyan ng maiinom na tubig si Caleb. Nang kumalma na siya ng konti, doon na namin pinagpatuloy ang aming pag-uusap. Tama kayo nung narinig. Isa ng halimaw ang kuya ko. Siya ang kumuha sa akin at nagdala doon sa kuweba. Hindi ko inaasahan ang muli namin pagkikita. At hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na isa na siyang aswang. Kuya Caleb, anong ginawa sa'yo ng kapatid mo? Pinipilit niya akong makianib sa kanila. Gusto niya akong maging abwak din para makasama niya ako. Pero hindi ako pumayag. Nagmakaawa ako sa kanya pero galit na galit ang ibang abwak sa pagtanggi ko. Sinaktan at binugbog nila ako. Pero hindi nayaan ang kuya ko na mapatay ako ng mga kasamaan niya. Kaya binigyan nila ako ng pagkakataong makapag-isip. Kung aanib ba ako o papatayin nila ako kapag di ako sumunod. Pagkatapos nung nawalan ako ng malay. Tapos pagising ko, nandun na kayo. Lahat ng aswang sa kuweba, Caleb. Napatay na namin. Ayos na po. Masakit pero tanggap ko. Alam kong wala sa sarili si kuya nung naging abwak siya. Mas mabuti na rin natapos ang paghihirap niya kaysa patuloy siyang pumatay ng mga walang laban tao. Mabutit na iintindihan mo, Caleb. Sa totoo lang, kapag naging abwak ang isang tao, wala nang natitirang bait sa loob nila. Kahit pamilya mo pa yan, darating ang oras na kakainin at kakainin ka pa rin yan kapag nanaig ang gutom nila. Naniniwala po ako sa inyo, Manong. Hayaan niyo na po. Ginawa lang naman natin ang tama para hindi na sila makapaminsala pa sa iba. Kuya Caleb, umahanga po ako sa paninindigan nyo. Kahit pamilya mo siya, pinili mo pa rin manatiling tapat sa pagiging sundalo mo. At sa panig ng mga tao at kabutihan. Salamat, Louie. Sanay naman ako sa patayan dahil trabaho ko to. Pero iba pala talaga kapag sarili mong dugo ang kaharap mo sa laban. Pero utang ko sa inyong dalawang buhay ko. Kung di dahil sa inyo, baka mas masakit ang naging kamatayan ko. Dahil mismong kapatid ko ang papatay sa akin. O siya, tama na. Huwag mo na munang isipin yan ngayon. Ang mahalaga ay buhay ka at nandito ka na sa loob ng bahay ko. Marami kang pasa at sugat sa katawan dahil sa pambubugbog ng mga abwak sa'yo. Louie, kumuha ka nga ng mali sa tela at gamot doon sa kusina para mapunasan natin ang mga sugat ng Kuya Caleb mo. Opo, Chong.
Kukuha po ako. Pagkatapos mo magamot, matulog ka na muna. Magpahinga ka. Mabalis na bumalik si Louie galing sa kusina, bitbit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig, ilang piraso ng malinis sa tela at mga itirabi kong dinikdik na dahon ng halamang gamot. Nilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng papag kung saan nakaupo si Caleb. Kinuha ko ang tela, isinawsaw sa tubig at dahan-dahang pinunasan ng kanyang mga sugat. Tinignan ko kung may lason ng mga ito. Mabuti na lang at walang senyales ng lason sa kanyang mga sugat. Tinapalang ko na ito ng mga halamang gamot. Bagya siyang umungol nang maramdaman ng hapdi, pero tiniis niya ito at hindi siya gumalaw. Pagpasensyaan mo na kung medyo masakit. Kailangan linisin ang mga sugat mo para hindi ma-impeksyon. Maswerte ka pa rin dahil yan nang ang inabot mo. Walang malalim na kagat o kalmot ng kuko na pwedeng magsalin ng lason sa'yo. Maliit na bagay lang to, Mang Basilio. Kaya ko pong tiisin ang hapdi o kirot nito. Mas masakit po yung katotohanan. Nahuli na ako. Para iligtas ang kuya ko. Huwag mo nang isipin ang kuya mo. Ang isipin mo na lang, natapos mo na ang misyon mo na hanapin siya. Ngayon, magpalakas ka na para sa sarili mo. Inilagay namin ang mga benda sa katawan ni Caleb hanggang sa matapos ang panggagamot sa kanya. Baka sa mukha ng sundalo ang labis na kapaguran. Hindi lang dahil sa pisikal na laban na hinarap niya, kundi dahil sa bigat ng kanyang nalaman tungkol sa kanyang kapatid. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nakatulog sa papag. Pagsapit ng gabi ay pareho kaming nakabantay sa sundalo. Umiinom kami ng mainit na kape. Napansin kong hindi ginagalaw ni Louie ang kanyang tasa. Anong iniisip mo? Parang napakalalim ha. Panay ang buntong hininga mo eh. Wala po, Chong. Masaya lang po ako na nalampasan po natin ang pagsubok dito sa baryo natin. Siguro naman po tahimik na ulit dito. Yung mga natitirang abwak, matatakot na silang bumalik dito dahil po sa inyo. Tama ka. Tahimik na ulit ang baryo. At alam mo ba, masayang-masaya ako dahil sa wakas. Nagawa na natin bigyan ng ustisya ang pagkamatay ng tatay mo at ng lahat ng mga naging kasamaan ko sa Sitio Sinag. Kung ganun, pwede ko na po ba kayong tawagin ulit na Commander Maya? Huwag na. Ayoko na. Bakit naman po, Chong? Dahil ang pangalang yun ay dapat ko ng kalibutan kasabay ng aking pagbabagong buhay dito sa baryo. Kaya, ang mabuti pa, Tio Basilio na lang ang itawag mo sa akin. Kung yan po ang gusto nyo, Chong, susundin ko po. Pero Chong, para sa akin, kahit kalimutan pa natin si Commander Maya, alam kong kayo pa rin ang pinakamatapang at pinakamabuting taong nakilala ko. Salamat, Louie. Ngayon ay mabubuhay na tayo ng tahimik sa baryo na to. At ngayong nabigyan na natin ng ustisya ang mga kasamaan ko, tapos na ang yugtong yun sa buhay ko. At pwede ko nang kalimutan ang pait ng nakaraan. Opo, Chong. At mula sa simula hanggang huli, tayo po magkasama. Tutulungan kita sa mga gawain dito. Magiging masipag po ako at susuklian ko lahat ng pag-aalaga nyo sa akin. Hindi ganun ang gusto ko mangyari, Louie. Ang gusto ko mag-aral ka. Kumuha ka ng maganda at gusto mong kurso para guminhawa ang buhay mo pagdating ng panahon. Ayoko manatili ka dito at mag-abang ng mga abwak katulad ko. Chong naman eh. Huwag mong mamalitin ang sarili mo na nag-aabang ka lang ng abwak dito dahil kung wala ka dito, wala kaming tagapagligtas. Tinapik ko ang balikat ng pamangking ko at nangiti siya. Pagkatapos nun ay tumayo ako at naglakad palapit sa bintana. Mabuti na lang at naalis na namin kaninang umaga ang mga nakaharang na kahoy. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at tumingin sa labas. Nakita ko ang buwan. Maliwanag na maliwanag ang sikat nito. Pagkatapos ay muli akong tumingin kay Caleb at narinig ang kanyang mahinang paghilik. Hudyat ng mahimbing pa rin niyang pagtulog. Kinabukasan sumikat na ang araw. Nagising ako dahil sa ingay ng yabag ng mga paa sa labas.
Mabilis akong tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Kapitan Arong kasama ang halos kalahati ng mga kalalakihan sa baryo. May dala silang mga basket ng bigas, mga gulay at ilang piraso ng sariwang karne. Nagising na rin sina Louie at Caleb. Magandang umaga, Basilio. Narito kami ngayon para magdala ng kaunting makakain para sa inyo. Ito ay maliit na paraan lamang ng baryo bilang pasasalamat dahil sa kabayaniang ginawa niyong 3 kagabi. Kundi dahil sa inyo, baka naubos na ang lahat ng residente dito sa baryo. Salamat sa mga pagkain, Kapitan. Pero hindi nyo naman kailangan gawin to. Ginawa lang namin ang dapat namin gawin para mabuhay ang aking pamangkin. At ang binatang sundalong ito. Alam ko yun, Basilio. Pero napatunayan ko ang sarili ko bilang isang irresponsableng leader. Patawad. Gusto ko sanang humingi ng tulong at gabay mo mula ngayon. Ang mga kalalakihan dito, gustong matuto kung paano haharapin ang mga abwak kung sakaling bumalik sila mula sa bundok. Tumingin ako kay Caleb na dahan-dahang tumango sa akin at kay Louie na nakangiti. Humarap ako ulit kay Kapitan Arong at sa mga residente ng baryo. Inilabas ko ang aking medalyon at ipinakita sa kanila. Sige, Kapitan. Pupayag ako, pero sa isang kondisyon. Walang sino man sa inyo ang susuway sa mga utos ko kapag nagsimula ng pag-aanda natin sa pagdidepensa sa baryo. Ang mga abwak ay matatalinong halimaw. Hindi natin sila pwedeng daanin sa purong lakas lang. Kailangan natin ng tamang diskarte at pagkakaisa. Makakaasa ka, Basilio. Simula ngayon, ang salita mo na ang susundin namin pagdating sa kaligtasan ng baryong ito. Matapos ang usapan, ibinaba ng mga tao ang mga handog nilang pagkain sa harap ng bahay namin. Habang pinapanood ko silang nag-uusap sa labas, naramdaman ko ang muling pagbabalik ng init sa aking palad kung saan nakalagay ang aking medalyon. Alam kong hindi na ito ang huling beses na haharap kami sa panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami lang ni Louie ang haharap sa panganib. Kasama na namin ang buong mamamayan ng baryo na handang lumaban para sa kanilang kalayaan laban sa mga halimaw. Ngayong nagkakaisa na ang buong baryo, wala nang puwang ang takot sa amin. Sama-sama naming haharapin at uubusin ang anumang halimaw na mangangahas na pumasok sa aming lugar at hindi na namin hahayaang may makuha pa silang kahit isang buhay sa amin. Samantala, ilang araw pa ang nakalipas, nakita kong kausap ni Caleb si Louie. Malungkot ang muka ng pamangking ko dahil nagpapaalam na pala sa kanya ang kanyang kaibigan at kung tawagin niya ay Kuya Caleb. Huwag ka nang malungkot, Louie. Tapos na ang gulo at ligtas na ang baryo nyo. Oo nga po, pero kasi sabi mo aalis ka ni. Hindi ba pwedeng dito ka nalang tumira, Kuya Caleb? Gustuin ko man, pero hindi pwede, Louie. Kailangan kong bumalik ng kampo namin sa lalong madaling panahon para magulat sa mga nakatataas na opisyal namin. Kailangan nilang malaman ang totoong nangyari sa mga kasamaan ko. Sa bagay. Kaya lang kasi nakakalungkot. Kasi mawawalan na ako ng mabait na kuya eh. Pero salamat po ah. Salamat po sa pagliligtas po sa buhay ko. Numuntik na akong kunin ng abwak. Wala yun. Niligtas mo din naman ako, di ba? Ang galing mo nga makipaglaban eh. Alam mo, pwede kang maging mahusay na sundalo sa hinaharap. Pwede, Kuya Caleb. Maganda nga yun. At para matupad yun, kailangan mo mag-aral ng mabuti, okay? Opo, Kuya Caleb. Hindi po kita makakalimutan. Mag-iingat ka po palagi sa mga misyon mo, lalo na po sa mga gubat. Oo, mag-iingat ako sa susunod. Sige na, Louie. Paalam na sa'yo. At sa inyo din po, Commander Maya, Mang Basilio. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadyang mapakinggan ang pag-uusap niyo ni Louie. Pero wag po kayong mag-alala. Sa pag-alis ko po dito, wala po ako narinig. Hindi to malalaman ng iba. Saludo po ako sa inyo, sir. Salamat, iyo. Mag-iingat ka sa paglalakbay mo pabalik sa kampo nyo.
Bukas palagi ang pinto ng bahay ko para sa'yo. Kung sakaling mapadaan ka ulit dito sa aming baryo. Ngumiti ng malawak si Caleb. Sumaludo ulit ng formal sa amin at tuluyan ang tumalikod. Binuhat niya ang kanyang bag at naglakad na siya papalayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa akin para po mabasa ang aking sulat. Sa ngayon po ay nandito ako sa aking bahay at si Louie ay ganap na ring sundalo sa kasalukuyan. Hindi ko na nga po binalikan ang dating buhay ko sa bundok. Tahimik akong nanirahan sa baryo at sapat na sa akin ang pagiging isang tiyo at tagapagbantay ng baryo. Bilang si Basilio, tungkulin kong panatilihin ng kaligtasan at kaayusan ng baryong aking tahanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po.